Let's break down. Okay. Everybody are getting nervous because they're kind of serious. That's just kind of serious. Okay, it's okay. I'm Joy. Without an emoji, because the emoji is going to be stuff. Okay, then. Now, let's put it here safe. Okay, let's go to the messenger. Let's go. I don't know if you've ever experienced this, where you're like, you're scrolling and scrolling and scrolling. Memory of it. What the hell is this thing? Double bar maybe of this would create a little bottleneck. Mga mare at pare, nagpasalamat sa TikTok Lang post Relene Budol kay Kapuso Primetime Princess at Pulang Araw star Barbie Forteza na tumulong matapos siyang madapa sa stage sa GMA Gala 2024. Lumara pa noon sa stage si Relene suot ang Venus-inspired outfit nang siya ay ma-out of balance at madapa sa stage. Ikinagulat ito ng lahat at maging si Barbie to the rescue at napatakbo kahit na malalay si Barbie kay Relene at tumayo at nag-take po sa pagrampa. Binigyan din si Relene ng first aid. Nag-trending ang runway message. Riley, it's okay. I'm Joy. Daddy, did you forget to check on it? Check on it now, please. Ay hindi makapaniwala na nakatakbo siya suot ang ball gown para tulungan si Relene. Little princess talaga. Na ang laki-laki ng gown niya, tinakbo niya. Nung nakita ko po sa video, parang patinyo akong gano'n. Maraming salamat. Hindi ko rin maintindihan, paano ako nakatakbo? Gusto ko na matulungan siya, ma-aura niya ng maayos yung damit niya, na ang galing mo, tumake ko ka Where's Samantala, nagdeklara na ng Code White Alert ang Department of Health sa lahat ng regional offices nila sa buong bansa. Dahil po sa pag-uulan at pagbaha sa iba't lugar sa bansa. Idineklara ang Code White tuwing may pangyayari na posibleng magdulot ng mass casualty o maraming bilang ng sugatan o nagkakasakit. Minomonitor ng regional health units ang anumang emergency sa sistema ng DOH, Health Emergency Management Bureau. Nagbabala rin ang DOH sa banta ng leptospirosis na posibleng makuha kapag lumulusong sa maruming baha o kung nakahawak ng lupa o putik pagkahupa ng baha. Kung hindi mo maiwasan ang payo ng DOH na hugasan agad ang katawan sa malinis na tubig at sabon. Kumonsulta rin po agad sa doktor kapag nakaranas ng sintomas gaya ng lagnat, paninilaw ng balat at pananakit ng katawan. Ang iba pang update, kaugnay sa epekto ng habagat sa pagbabalik po ng balitang hali. Sabi ko ba? Oo. Hindi ka naman sumagot ko. Ano gusto mo? Nakita mo sa akin, gusto ko, oo. Sige, kukuha ko, saglit lang. Paano mo masasabing isa kang tunay na kaibigan mo sa Pilipinas kahit pinanganak? O dito ka nag-aral? Welcome to the book. Kailangan maalala ang pangalan ng Diyos. Di ba ba Hindi tayo? natin kailangan mag-umpata ng past. Here's what you need to know kung sino ang isang Filipino citizen. Ayon sa Article 4, Section 1 ng ating 1987 Holy Constitution, shots. may tuturing na Filipino citizen ang mga sumusunod. Riley. Bago ang 1987 Constitution natin, nagkaroon tayo ng 1973 Constitution and mayroon din tayong 1935 Constitution. Under the 1973 Juranis Morissette Constitution, naman. kung ang nanay mo, Me. ay Pilipino, may Joy. inuturing din na Filipino citizen, yung mga naipanganak sa mga nanay na Filipino, then pagdating nila ng gusto nila, Mommy, check on the phone. they decided to elect Check on the phone, please. Maituturing Check na on- Filipino citizen under the Check on the phone. Please, you're offline. Tatay ng Filipino, Check o it. yung mga kanyaga, no? May- Please, just check it. mga public office. So all of Pwede matulog ka nga. those act would be Huh? considered as Matulog ka. Filipino citizens Why? under the first Matulog ka eh.
kung ang isang individual ay naipanganak sa nanay o tatay or both na Filipino citizens sila. And syempre, when we talk of the term father or mother, we are actually talking about the biological parent or parents of the child. O malinaw yun ha. Biological parents ang kailangan. But Mama, Anong significance noong January 17, 1973? Itong text na to was actually the date that the 1973 Constitution was adopted. Kapag yung nanay mo ay Pilipino, pinanganak ka niya, yung father mo, the human, upon reaching 18 years of age, you are given the choice whether to follow the citizenship of your I'm Joy. or your Filipino mother. Kasi you are only required to choose one. Pero now, we have such a thing as a dual citizenship. So, dual citizenship as Supreme Court decisions will Sa gitna ng masamang panahon, isinailalim na sa state of emergency ang probinsya ng Batangas dahil sa banta ng malakas na ulan at landslide. Ang sitwasyon doon live sa ulat on the spot ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul, Rafi, sa ngayon dito sa Lemon, Batangas, makulimlim yung panahon. What's that, Ayla? Malakas ng hangin. Rafi, lalarawan ko lamang muna kung saan tayo nakatayo sa ngayon. Gasolinhan ito. At dito sa yung putik na tumabon dito. Gayon din yung tambak ng puno ng punong kahoy dahil sa pagbaha. Sa Agoncillo, Batangas, bukod sa mga ulat na landslide at pagguho ng pader, It's okay. 4 ang naitalang nasawi sa Subic Ilaya ng matabunan ng lupa ang bahay ng isang pamilya. I'm Joy. Sa pulis at tatlong bata, edad 9, 13 at 15. Ayon sa mga otoridad, alas 5:30 ngayong umaga natagpuan ang mga bangkay. Pero posibleng bandang alas 10 pa ng kagabi nang nangyari ang landslide. Lakas rin namang sinusuong ng mga motorista ang mataas na tubig baha kagabi sa isang kalsada sa Palanas, Lemery, Batangas. Sa diversion road ng ito sa Barangay Malinis, rumaragas ang kulay putik na baha kahapon. Natatangay pa ang mga basura. Sa Nasugbu, Batangas, sarado sa mga motorista ang Nasugbu Magallanes Road. Sa He's with Luke again for a lot. Walang na malalaking tipakong bato nang magka-landslide doon. Ayon sa MDRRMO, nitong Lunes pa bumagsak ang mga bato at lupa. Pinapayuhan ng mga biyahero na gamitin ang Nasugbu Tagaytay Highway bilang alternatibong ruta. May mga nasira pang cottage sa Dalampasigan dahil sa Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Isang